Ako si Captain Flores, member ng OPC 63 2014. Itong kwento ko is yung time na company commander ako sa Forte IB noong 2020, May 12, 2020. So pag upo ko noon nung time na yon, pero hindi ko expected talaga na company commander ako kasi yun nga, hindi ako infantry yung apos ko. So dahil doon sa tiwala ng aking battalion commander na si Colonel Gabi, so binigyan niya ako ng chance na maging battalion commander, maging company commander. So sabi niya sa akin, Plong, ikaw na yung magpalit doon sa Bravo kasi ikaw naman yung next in line na senior. So nakapag-isip ako kasi hindi na ako tumanggi kasi bilang officer, di man tayo pwede magtanggi kung ano yung bigay sa atin ng nakakataas sa atin. So sumakatuwid, nag-company commander ako ng May na yan, May 12, 2020. So yun. So pag upo ko, mga June 3, nag-chat sa akin si Captain Estrellanes, yung papalitan namin kasi yung area nila sa Lambayong, yung company commander ng 22nd na mechanized. So pumasyal ako doon sa kanya sa company CP niya sa sa New Cebu. So habang nag-uusap kami, ang sabi niya sa akin, Bok, may iwan ako sa iyo na na magagamit mo. So nag-isip ako, ano yun, sir? Sabi niya, alika. Pumunta kami doon sa may harap ng computer. So pinakita niya sa akin yung target packet na binuo niya na hindi niya na pasok. So ibigay ko sa ito, Bok. Bahala ka kung titirahin mo to, hindi. So ang ginawa ko, kinuha ko. Then tumawag ako kay S2 namin, si Captain Kati pa nun. Yung S3 ang namin, S2 namin na ngayon, I think si Sir Kati nasa 602nd na yata si Sir. So pagdating doon, sabi niya, ano yan, Bok? Sir, may target packet, sir, binigay sa akin. Baka pwede mo i-confirm, sir, kung positive ito. Para kung pwede, sir, ang gawin namin, sir, titirahin ng company ko, sabi ko, sir. Sige, tanlay mo na. Ano ba ang target packet para sa ating mga viewers? Kung baka yung target packet, yan yung maraming series of gathering information doon sa magiging target mo. So hindi basta-basta kasi tinawag target packet na yan, napasukin mo na hindi talaga confirm kung ano yung nandyan sa target na yan. So binubuo yan ng maraming series of conduct of surveillance o ano pa man yung gamit mo or drone, ganyan. So mabubuo yan yung target packet na yan. So pag nabuo yung target packet yan kasi is ang gagawin dyan is i-brief yan si Batcom na ganito yung situation. Na sir, ito sir, may nabuo kaming target packet. Kung i-approve mo sir, ito yung magiging concept ng operation. So yun, ang ginawa ni Sir Kati, kinausap ako, Bok, yung binigay mo sa akin na target packet na galing ng mechanized is positive. So sabi ko, sir, gagawa namin ng offer dito, sir. Then ipa-check namin kay Stray kung ma-approve, sir. Banatan namin siya ng June 4, sabi ko, sir. So rush talaga yun kasi June 3 sa amin na So in-approve man ni Batcom namin yung jump off namin ng June 4. So from company CP ko, kasi malapit lang man sa company CP yung target. So nag-decide ako noon na mag-move ng alas 12 ng gabi. Pero yung time na yan, pasalamat ako kasi umuulan. Hindi ma-observe kami ng kalaban na palapit sa kanila. Then paglapit namin sa area na alas 12 na talaga yan ng gabi, umuulan pa. So yung scout platoon ng batalyon nagpo-preposition yan sa sa New Cebu kasama yung TCP. Kasi ang briefing sa amin, una kami mag-move as main effort kasi main effort yung Bravo Company nung time na yon. Then supporting effort 1 yung Alpha Company under kay Lieutenant Lumalang, Captain Alacapa nun. Ngayon, ang scout platoon nun is si Lieutenant Damasco during that time. So una kami nag-move, yung main effort kami nag-move sa area. Then
yung TCP, nauna sila sa Lake Cebu, sa New Cebu, then yung Scout. Pero ang inano ko noon, sinadjust bago kami mag-jumble, kasi ang plano noon is imumove yung tangke, yung EPC. Ang sabi ko, wag muna siguro sir, sabi ko. Kung pwede, mauna muna kami para hindi makompromise yung movement. So, yun yung nangyari. Kami nauna, pagpasok sa area, hindi naramdaman talaga ng kalaban yung pagpasok namin dahil yung posisyon kasi ng kalaban, gitna ng ng palayan na may yugan, open talaga. Kung araw ka mag-approach, magko-compromise ka talaga, ang ginawa namin kaya gabi. So pinilit namin lapitan siguro sila ng mga nasa 50 meters mula doon sa engage sa position namin. Then ang pagka-position namin, so nagbigay na ako ng go signal kay S-Tracer. For info sir, nakaposisyon na kami dito sa may area. Kung saan yung defensive position namin. Sabi niya, sige Bok, ipamove ko yung scout. So ang sinakyan kasi ng scout nun sir, yung sasakyan ng hiniram ng batalyon sa LGU na dump truck para hindi ma-compromise. Ang dinaanan nila sir yung sa likod. So pagdating doon sir ng scout, akala ng kalaban is magbibigay sir ng relief goods. So nabigla sila sir na ang bumaba puro naka-uniform. So na-engage sila doon sir sa mga tuwid na una. Ngayon nung nakita namin sir tumatakbo na yung kalaban kasi doon sila focus, binanatan na namin dito sa likod nila. So nahati yung atensyon ng kalaban, sir. So volume fire na kami hanggat sa yung kalaban, sir. Hindi alam kung saan tatagbo, sir, kasi tatagbo sila sa may tropa. Tapos pumasok yung tangke na, sir. Yung tangke na namin kasama. Pagpasok ng tangke, sir, limited lang man kasi, sir, kasi yung daanan, sir, mga palayan, so hindi siya So ginagawa ng tangke sir, pag may tumatagbo doon sir sa open sir, banatan ng 50. So yung sniper namin sir kasama sa scout, ng Bravo, binabanatan namin kasi may dala kaming DMR sir. Yung DMR talaga sir, napakalaking tulong yan sir sa isang squad o platoon. DMR designated marksmanship rifle sir. Oh. So yun sir, yung isang nakatulong doon sir kasi yung tumatawid sir, ini-snipe ng sniper namin sir eh. Open terrain talaga. Open sir. Ngayon, nung sir, mga bandang na yun sir alas 8 sir. Sabi ko kay kay S3 namin, sir, tahimik naman sir yung area. Baka pwede na namin i-assault. So ang ginawa sir, umassault yung ko sir, yung isang platoon ko sir under kay First Lieutenant Nestor sir. Yung XO ko kasi nun siya sir eh. So sabi ko, Bok, i-assault mo itong kaliwa natin kasi ako ikutan ko doon kasama tong tangke. So ginawa niya sir, pumasok sila doon sa area. Pagdating niya doon sir, report siya sa akin sir, siguro mga 5 minutes bago sila nakarating doon sa area sir. Sir, sabi niya, marami sila sir. Sabi ko, sige, volume fire, banatan nyo. Nung binol fire nila sir, nagsigaw na yung kalaban sir, na, sir, suko na kami. Sabi sir, kasi yun nga sir, wala na pala silang bala sir. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, obserbahin nyo muna kasi baka may nagtatago dyan. Parang ipakana lang niya, pagpapahabol lang sa inyo. Ngayon sir, nung pagpunta nila doon sir, naglabas na talaga yung mga mga kalaban, pero may patay na talaga doon sir. Mga 7 yung patay sir eh. Yeah? Okay. 7 sir. Then, pag ni Lieutenant sa akin, sir, ni Store, na, sir, anong plano dito, sir? Sa captured. So, captured natin, kunin yung mga baril. Hintayin nyo ako dyan sa area, sabi ko, sir. Ngayon, sir, umikot kami. Kasi may inukutan namin, may tumatagbo kasi, sir, eh. May binabanatan ng 50, sir. Ngayon, nung napindown na yung iba, sir, pinasok na namin yung loob. Doon na namin nakita, sir, na, sir, yung wala na rin talaga silang bala, sir. May mga wounded. So ang lahat sir na recover na baril doon sir is nasa 26 na firepower sir. High power yan lahat sir. Ganon? Yes sir. Tapos ang na-captured sir is 19 sir. Then Ba't 7 ganun na. kadami? Sir kasi yun sir. Kampo kasi nila yun sir. Yung kampo ang commander dyan sir is si Tugali Galmak.
Naghalo kasi sir yung BFF saka yung mga local terrorist group. Mm. Mga ang ginagawa nila dyan sir is yung pinesto nila mga farm kasi yan sir, mga palayan. So marami na kasing report dyan sir na itong mga BFF na to nananakot sa mga nagtatanim dyan ng mga palay, humingi sila ng mga sakat sir. Mm. So yun sir yung pasalamat na rin yung mga tao sir na nawala rin yan sila dyan sa area. Kasi hirap din yung mga farmers dyan. Kasi 7 body count yan? one sir, 7. Oh, grabe. 7 sir yung body count tapos 19 na sir na captured sir. Diyan sa kampo nila sir, may man na-recover na IED diyan sir. Oo. Oo sir, yung mga IED na mga anti-personnel mine tapos yung pwede ngayon pang ano sir pang anti-tank yung iba sir Kalaki. Yes sir. So after nun sir, dinala yung mga sir, mga captured doon sa TCP sir sa Lambayong sa New Cebu. Nandun naman si Sir Gabi sir. Mm. So kami sir, after na nun sir is bumalik na kami ng CP. Then ako sir, pinatawag ako sa TCP para sa proper na mano yung konserba, yung mga na-captured. Mm. Kasi may pulis na kasi doon na time sir ng Lambayong. So yun yung nangyari doon sir na inkwentro doon nung part ng company commander ako. So nagpasalamat si Sir Gabi noong time na yun sir kasi ilang ilang days pa lang ako nakaupo as company commander sir. Kasi yung ibang company sir wala kasing major encounter noong time niya. So Anong kwan mo doon? Anong pinagmamalaki mo doon na na-score mo yon? Yung ang pinakmamalaki ko sir bilang company commander. Kasi alam naman natin sir na sa officer sir is minsan sir meron yung hindi, yung baga may faction kasi minsan sir Buti na lang to si Sir Estrellane sir kasi ano yan sir, kahit nung sir nagchat lang kami kahit nung hindi pa naging area kung area niya, pumapasyal ako sa kanya sir, yung kulang collaboration sir. Maganda rin sir na bilang junior din sir, kailangan mo rin talaga makikipag-collaborate sa mga upper class mo sir kasi makakatulong talaga sila sa iyo sir. So naging maganda kasing relationship namin sir nung time na yon. So siguro napansin niya sir na okay to si Long. So palagi ako muna doon sir hanggat sa bago siya umalis. Yun sir isip niya, ibigay ko na lang siguro tong target packet na to kasi kung ma-score man ni Flores to, score ko rin ito. Parang ganun sir. So yun nakita ko doon sir yung pagka isa kang leader o company commander o anumang sir. Kailangan mo rin talaga collaborate doon sa mga counterpart mo sir sa PNP o sa kapwa mong sir, officers. Kaya napakalaking yun sir, tulong rin sa akin na na-accomplish ko as company commander ako sir. mabait talaga si Captain Estrellane. Na-interview ko siya. Yes, Major sir. na siya ngayon. Yes sir, Sa yes sir. Armor. Yes sir. Mabait talaga. Marawi boys. Yes sir. Okay yan si Sir Estrellane sir. Oo. Sir. Pero anong kaibahan noon? Ito naman, pag reservist na naman to. Anong kaibahan ng platoon leader at company commander? Yan, sa dalawang mong encounter na yan. Sa pagkaiba nung sir, ng platoon leader sa company commander sir. Ang babantayan mo lang naman dito sa PL kasi sir, platoon leader. Ang babantayan mo dito sir, yung mga squad leader mo at saka yung sir, platoon sergeant mo. At saka yung ibang tropa. Dito sir, ang bantayan mo naman sa company commander is yung mga platoon leader mo. Kung paano nila rin dalhin yung mga platoon nila. So parang pinapasa mo rin sir sa kanila na ganito yung dapat gagawin mo sa platoon mo. So bilang company commander, hindi na rin naging mabigat masyado yun. Ako sir kasi tinetrain ko na rin yung mga platoon leader ko. Kasi in the future sir, magiging company commander din sila sir Kaya yun yung nakita ko na naiwan ko rin doon sa mga platoon leader ko sa EXO ko sir. Sa galawan ng... Kasi medyo mabigat na tactics yung ginamit mo doon. Hindi Yes, natin i-detalye yung tactics. Pero kasi maganda talaga pag hindi ikaw yung frontal dahil Sir. binira nyo sila sa di ba? Yes sir. Sa likod. Kasi ang maganda rin yung ginawa ni Sir Gabi sir. Binisip niya talaga yung kalaban. Kasi hindi gumamit ng marked vehicle yung scout sir Kami by foot lang kami sir. So yung kagandahan nun sir is
Pag ano sa combat operation kasi, kung magaling yung battalion commander o leader, sir, Mm. ikaw na junior officer, sir, makita mo, okay yung discarter ni Batcom na ganito. So yun nakita ko, sir, kasi deception yung ginawa ni Sir Gabi, sir, eh. Pinapasok niya muna kami, ngayon sinakyan na scout, sir, is hindi marked vehicle. Mm. So nalito yung kalaban ngayon, sir. Nag-focus sila doon kasi pagbaba ng scout, sir, saka binagbagan kami, nakikita na namin sila tumatagbo, sir, eh. Alam din nila kayo. Alam din nila na may pumasok. Hindi nila alam, sir, kasi yung galaw namin, sir, alam mong tinis namin, sir, yung kanal. Oo. Kasi may mga bahay kasi sa palibot. So, Tinis nasa namin, lining ginapang yung kanal, sir. kanal o lining? Lining, sir. Yung ano ng tubig. Oo. Yan yung tinis namin, ginapang. Believe din ako sa tropa, sir, ba, na walang mga bulbulot, sir. So, May tubig o walang tubig? may tubig, sir. Kasi karamihan ng pinuntahan kong lining, walang tubig. May tubig, doon. sir. May tubig kasi irrigated kasi yung rice field doon, sir. Oo. So, yun, sir, yung ano, kaya hindi kami na-compromise kasi yung tinaguan namin, lining yan, sir. Mm. Kasi ang ano ko, wala tayo ibang mga taguan dito. Si open ito. Dito lang talaga tayo sa lining. May palay na kasi, sir, eh. Oo. Hindi kayo makita kung kwan. Doon lang kami sa lining talaga. So, yun yung isang na ano ko na pagpasok namin, hindi kami talaga na-compromise. Kasi iniwasan ko talaga, sir, yung ano kasi, di ba ang area, sir, pag may bahaya, may aso yan, sir, eh. Mm. Hindi talaga, ano, sir, hinanap ko talaga yung lining na yan, sir. Kasi sabi ko, wag tayo dadaan talaga sa mga bahayan, sigurado. Kahit anong ingat doon sa rap, sa likod kasi yan, sir, hindi mo na maano, sir, eh. Mm. Yan yung ano ko, sir. Pero itong gera kasi na to, ito yung classic na example na paggamit ng deception. So itong deception kasi, tinuturo na yan noon pa, panahon pa ni na Sun Tzu, ni na Machiavelli, lahat ng military thinkers. It's all about deception ang gera ko minsan. Yes, sir. Dahil kung saan mahina yung kalaban, birahin mo. Yes, sir. Saan siya malakas, lumihis ka. Yes, sir. And siguraduhin mo na makonfuse mo yung kalaban. Yes, sir. Kaya nga, importante talaga, sir, yung ano, hindi yung papasok ko sa area na hindi mo alam yung situation. Mm. So bilang leader, pag-isipan mo talaga ng mabuti yung magiging approach mo doon, sir, eh. Mm. Pag-aralan mo talaga yung galaw din ng kalaban, sir. Yan yung importante, sir, sa isang leader din. Hindi yung bara-bara talaga yung birada mo kasi magkakaroon yan ng ano, sir, eh, ng hindi magandang resulta. Mm. So yun yung nakita ko rin, sir, na isang na-inculcate sa utak ko nung panahon pa ni Sir Macario din, sir. Nung PP ako, sir. Ganon? Yes, sir. Kasi sinisiksik sa isip namin, sir, na bago mo tirahin yung isang bagay, pag-aralan mo muna. Baka mamaya, mas malakas sa'yo. Mm. Yun yung isang naano ko, sir. So doon sa salita pa lang niya na ganun, sir, bilang sundalo, sir, alam mo na, sir, eh, Mm. kung ano ibig sabihin. So yun, sir, isang inadapt ko hanggat naging hanggang officer ako, sir. Kaya yung pagka-IP ko, sir, marami talagang napulot ko doon na nagamit ko sa pagka-officer ko, sir. Sige nga, ikwento mo pa. Kasi marami rin matututo dyan sa pag-share mo ng mga natulot mo na aral nung IP ka pa. Kasi makompare mo yung... Yes, sir. Sa atin kasi, yan nga, enlisted personnel, and then meron mundo naman ng officers. Yes, so, ikwento mo nga yung ganun na ano. Yung ano, sir, yung sa pagka-IP ko, sir, siyempre, sir, bilang junior ako nung time, sir, eh. Mm. Marami mga seniors talaga na nakita ko na maganda yung ginagawa nila. Mm. May mga seniors din na sa tingin ko, siguro maganda sila pero sa akin hindi maganda. Ang ginawa ko, sir, inadapt ko yung maganda. Mm. Hanggat naging platoon leader ako, ang ginawa ko naman, sir, pagdating ko ng platoon leader, ginamit ko sa platoon ko, sir. Mm. Yung mga na-adapt ko doon na maganda, na mga techniques. Then, pag company commander ko, sir, yung na-adapt ko dito, sir, sa mga kasama ko sa scout, sir, nagamit ko rin dito sa pagka-company commander ko kasi yung mga hinawakan ko din doon, sir, kasi galing din sa scout platoon yung ibang tropa na napunta sa company ko, sir. So, yung iba, sir, hindi na ako masyadong nahirapan dahil alam nila yung sistema na ginagawa ko sa mga SOPs, especially sa operation, sir. Mm. Kasi ang matutunan ko isa dyan, sir, nung PL ako na napunta ako ng company commander, is before mag-jumble yung tropa, sir, kailangan din talaga natin na supervise yung tropa, especially check mo yung equipment. Mm. Kahit na company commander ka, sabihan mo lang yung platoon book, i-check mo yung equipment, mga sales kit, yung kondisyon ng tropa. Kung may ano diyan, kung may tropa diyan na may problema, wag natin
Kasama kasi hindi na din makapokus. Mm. So yan yung ginawa ko sir na mula pagka-IP ko, may mga napulot ako doon. Then pagdating sa platoon, ginamit ko dito. Sa platoon leader ko, nagamit ko rin sa company commander ko sir. So may mga connection kasi sir na maganda yun na nangyari din sa akin sir. Mm. Ngayon, na nandito tayo sa beautiful place of Maasim and ikaw ay logistician na ng batalyon. Pero combatant ka. Yes sir. And medyo mas mapayapa na to compared sa Yes sir. Ang layo. Napakalayo talaga napakalayo. sir. Yes sir. Ikwento mo nga yun, napakalayo ngayon. I-compare ko doon sir, doon sa pinanggalingan ko na Ligwasan Mars. Compare ko dito sir. Iba yung situation doon sir sa dito. Mm. Kasi doon sir, ang isang na-observe ko talaga doon sir, ang isang nagiging problema talaga doon is nakita ko sir yung education. Mm. Kasi sa area sir, may makausap ka dyan sir na kahit matatandaan na, hindi pa nga nakapunta talaga sa ano yan sir sa city sir, hindi nakatikim ng Jollibee. Mm. Hindi nga nila alam sir na may ganitong lugar pala dito. I-compare mo dito sir sa progressive na area ng Makaasim Mm. at saka peaceful, generally peaceful na area. Mm. Kaya medyo nag-ano rin ako sir na sana sir yung sa area ng Ligwasan Mars na yan is mapagtuunan din ng pansin din talaga ng mga authority yan sir, especially yung LGU na nakakasakop. Kasi kung maging maganda sana yung pawas na yan sir, baka talunin pa nila itong cancer kung sakali sir. Lalo na yan sir, may nakatagong yaman yan sir na yung tinatawag nilang natural gas. Mm. Kasi nung company commander ako sir, napuntahan namin talaga yung in-explore ng ano sir ng magde-drilling sana. Mm. Pero dahil dito sa mga hindi magandang ano kasi dito sa area na Ligwasan Mars sir, is parang hindi natuloy sir Maganda sana yun sir, napakaganda sana mangyari din yan sa Ligwasan Mars na ma-explore yung natural gas yan sir. Mm. So yun sir, yung pagkakaiba, malayong malayo talaga sir. Doon sa Ligwasan saka dito sir. Service naman. Sa service Sense sir, of service. sa lane of service sir, mula 2001 sir hanggang ngayon sir is mag 25 years na rin kasi ako next year sir Mm. So actually sir, nag-appear na rin ako talaga ng ano, nag-appear na rin ako ng promotion ko for offer. Sana ano ko yung sa promotions ko. Dahil siguro naman malaking ano yun sa akin, malaking accomplishment kung sakali na magkakaroon ako ng promotion doon sa next rank ko. So yung lang naman yung sa akin bilang company commander ng Bravo Company. Ito, pa-retire ka na, di ba? Yes sir. Gaano ka-thankful naman na nakapagserbisyo ka sa bayan? Very thankful ako sir kasi una sa lahat natupad ko yung pangarap ko na mag-serve sa ating pamahalaan. Kasi actually sir, para malaman din ng lahat na kaming lahat ng magkakapatid na anin is puro quota ng ISPRA sir. Ano no? Special Forces sir. Kasi yung kuya ko sir is Kwento mo nga, the Flores Brothers ka tayo? yes sir, anim kami sir. Yung unang kuya ko sir namatay na rin kasi sir. Serial number niya dati sir is 52 sir. Ranger siya sir, namatay sa Busbus Holo. 5'2", so mga kwan yun. Kwan pa yata ako namatay sir, 1979 yun siya namatay sir 70s yun. Tapos sumunod sir is yung ano namin sir, yung 57 ang serial number. Mm. Then 66. Tapos yung isa sir 69. Then 777. Tapos isa sir yun 70. Tapos ako na sir na 83. 83, 833 ako sir. 2001. So yung sinasabi ni Captain Flores ngayon, yung serial number kasi bawat sundalo, sige, kwento mo nga na, wala pa ako na-interview na nagkwento about serial number. Doon sa serial number kasi natin, ako kasi dati akong EP, so ang serial number ko is 833497. So sa officer, ang serial number ko is O-147857, which is yan yung serial number ko as officer preparatory course
na member ng ng OPC 63. Pero yung commissionship ko kasi sir is hindi ako nakapag ng POTC. Mm. So license kasi ako sir as criminology. Mm. So nagamit ko yung ko sir, yung pagka-license ko na nag-direct commission ako sir sa sir pagka second lieutenant. Kasi meron man policy ngayon yan sir na pwede ka mag-apply kung sundalo ka na sir na board passer ka Mm. na pwede ka magpa-commission. Mm. So nagpa-commission ako sir 2013. Dahil sa tulong rin ni Lieutenant Labapies noon sir. Ngayon major na yata siya sir nasa finance. Siya nag-advise sa akin sir na pwede ka pumasok sa officer. Mm. Si board passer ka. Kasi hindi ko alam sir, ang alam ko lang kasi pasukan noon sir is OC at saka yung OPC na sa OPC kailangan mo mag-POTC. Mm. So ako sir, na-advisean ako ni Sir Labapies, yung company commander ko doon dati sir, na sabi niya, Mario, bakit di ka nag-apply? Nakita niya kasi ni Suwailo sir. Mm. Sayang tong mo, may award ka pa pala dito ng mga spearhead, tapos bronze cross saka board passer. So yun ginamit ko sir, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-apply ng direct commission sir. Di kaya ko pinapakwento ito dahil araw-araw din sa aking mga pages, may nagtatanong paano maging official, paano magsundalo. Yes, Magkakaiba, may mga opportunities na may mga path na iba-iba. Yes sir. So isa nga doon yung yung Yes, sinunod mo. So parang kasi ngayon sir parang nawala na yata yung OPC ngayon sir. No, nawala na. Oh. Tinanggal. So yung ngayon sir parang mag-POTC ka ngayon, then kung top 1 to 82 yata sir, yun na yung magko-commission doon sa sir. So iba na rin ngayon sir kasi dati sir, kung serial number mo sa reserve officer sir, yun yung maging serial number mo pag graduate mo ng OCS. Hindi na ngayon sir Ang ginawa nila ngayon sir is, kung yung serial number mo pagpasok sa OCS, iba na sir babaguhin. Kung yung last na serial number ng sir, yun yung bubuntot sa serial number niya ngayon sir. Mm. Kasi minsan sir nakakalito dahil gaya sa akin sir, na-commission ako as second lieutenant noong 2013. Mm. Meron pa yung mga iba na hindi na-commission sir na nakapasok na cut sir ba na sa serial number kasi tumitingin sir senior ako sa nila kung kailan ako na-cut. Mm. Pero mas mababa yung mo. Yes sir. Yun sir yung isang sana matutuhan din ng iba sir na ito pala iba pala yung sa cut, iba pala yung sa Yun lang naman sir yung sa akin sir. Maraming salamat Mario. Yes sir, thank you sir.